Hello, Libra. Thank you sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus. General, ay hindi, love reading para sa sign ng Libra. Dahil Feb ngayon, love reading tayo. Kunin nyo lang po ang mensahe na nakarelate kayo at itapon nyo ang hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring sa susunod na buwan, siyang makakarelate tayo. I think babalik akong general next month. Masyadong marami ang narrative na napipick up ko. So, pag ni-specify natin agad na love, masyado na siyang narrow down. Anyway, salamat sa pagbisita. Subscribe lang kayo kung hindi kayo nakarelate ngayon. Baka next month, yung maabutan nyo. Lalo pag sa YouTube, kung YouTube nyo to pinapanood, first upload ko lagi sa YouTube. Pero meron din naman mga mensahe dito na pasok sa banga. Kahit sa isang card lang. Anyway, maganda yung first card mo. This is a message of love. Kung naghihintay kayo ng message from a person na you are thinking about, maaring this month, they would message you. It's a message of pwedeng hi, hello, or mga kumusta. Pero this is exactly a love message. Night. Pwede din na somebody will profess their love to you. Somebody would express their attraction towards you. O pwede din naman na kung partnered kayo, they would parang show their love to you. Very common yung show your love to you kasi Feb ngayon mag-Valentine's na. So, pwedeng yun lang yun. Pero, this is definitely a message of love. There will be a message of love coming towards you. Kuha tayo ng narrative that could explain that. Uy, may something unexpected to come. Pwede din naman na mayroong hindi inaasahan ng pangyayari na wala siya sa plano. Hindi ko alam kung wedding yan. Hindi ko din alam kung proposal yan. Like, hindi nyo sinasabi sa, iba sa inyo, hindi sinasabi siguro sa partner nila na mapopromote sila. Pero may plano na pala mag-propose yung partner mo. So, magbubuo ng family, tapos may plano pa na mag-relocate, pwedeng ganun. So, something unexpected in your love situation will happen. Wala kang control. Yun lang yung parang external forces siya eh. Uy, ang ganda naman, Libra. So far, ikaw ang may pinakamagandang love reading. Kasi this is a perfection. A life well lived when it comes to romance and love. You could be in a relationship with somebody totally different from you, pero nahanap nyo yung balance of agreeing to disagree, or finding that balance of magkaiba kayo ng personality, magkaiba kayo ng vision in life, magkaiba kayo ng values, pwedeng ganun, pero you make it work. Nagtutugma ang differences nyo. Or different man kayo sa isa't isa, parehas kayo na you will do anything for each other. Parang you have each other's back. Parang kung ikaw naman ay matagal ng kasal, pwedeng yung iba sa inyo parang renewal of vows. O pwede din naman na this is it pansit this Feb, there's a proposal coming up. Pero hindi siya something na hindi naasahan. Pwedeng iba sa inyo kasi may PCOS o kaya may hormonal problem kung babae ka, PCOS. Hindi ko alam kung anong tamang pag-pronounce yun, kung PCOS ba o PCOS. Anyway, yung hormonal problem and hindi nyo inaasahan na magkaka-baby kayo. Tapos, biglang, boom, biglang biniyayaan kayo ng blessing. Parang makukumpleto na. Makukumpleto na, ikaw to, makukumpleto na yung matagal nyo nang inaasam-asam para
masabi na may nanalo na o kaya winner na talaga yung romantic life nyo. Ganda, justice. Ikaw yan, Libra. All is fair in love and war. All is fair in love. Pwede din naman na yung iba sa inyo ay um, married na yung isa, yung partner dati, and finally magkakaroon na ng resolution yung kaso na matagal nang nire-resolve. O pwede din naman na magkakapatawaran na sa mga ex, magkakaroon ng closure. O pwede din naman yan na lahat ng parang naging struggles nyo as a couple ay mabibigyan na ng hustisya o mabibigyan na ng conclusion this month. Parang magkakaroon ng closure. Kung hindi yan um, legal stuff, magkakaroon na ng closure sa isang bagay na dati nang gustong isarado o dati nang gusto ng kasagutan o kaya conclusion. Something will be brought to justice. Ganda. Ganda ng mga cards mo, ha? Success. Page of Cups, contemplation. Hindi ko alam kung anong kino-contemplate mo. Kino-contemplate mo kung sasagutin mo ba yung nililigaw sa'yo. Pwedeng ganun eh. Kino-contemplate mo kung magfo-focus ka sa love situation ngayon or magfo-focus ka sa career mo. Pwede din nagko-contemplate ka kung ito na ba talaga yung relationship for me, or nagko-contemplate ka kung magsisettle down ka na. Binalik ko yun kasi masyadong marami. Ganda, oh. Kung hindi ikaw to, Libra, you will be connected, if not in a relationship, with somebody who is very intelligent, rational. Kung ikaw yung Libra na very emotional, itong better half mo or perfect match mo, if I may put it that way, ay very intelligent, smart, logical. Fighter siya, pero ang laban niya, ang choice of weapon niya ay the mind. Hindi siya nagde-decide based on emotions, kundi sa logic. Pwede din na stable siya in a sense na hindi mo siya basta-basta masasabihan kung ano ang tama o mali kasi meron siyang sariling wisdom or discernment. Kung hindi ito yung partner mo, ikaw to kasi swords to. Lahat ng cards na referring to Libra ay nandito sa spread mo ngayon. So, you are very much in your power right now, Libra, to manifest parang yung perfect love situation na you deserve. You're the right point in your life na kung single ka, you are in the right single or in a relationship. Basta si Libra, you are at the right point in your life right now to manifest yung dream, whatever it is that you envision your love situation to be. If you are single, it could be and walang balak magrelasyon. Yung cards mo naman ay affirmation na you will step into your power and kung ano man yung na-visualize mo na life well lived, you will attain it. Yun nga lang nga, external forces are at play and hindi manggagaling sa'yo yung action to bring that success to you. Pwedeng, hindi ko sinasabi na hindi ka magiging successful kasi wala kang gagawin, wala kang dapat gawin, or hindi ka magiging successful in your own right. What I'm saying is, parang gift siya ng universe, external forces yung at play here. And pwedeng you will step into an authoritative stance, o pwede din naman na
parang self-improvement, ganyan. Kung ikaw ay working on yourself, improving aspects of yourself, magiging successful ka sa part na yun. And however you envision yung life well lived na yun, you are at the right point in your life para ma-manifest yun. Merong figure na authoritative figure. Hindi ko alam kung boss mo to, parents mo, o boss mo na nakikialam, o pwedeng boss mo na, yung iba sa inyo siguro yung boss nyo may gusto sa inyo pero in a relationship ka. A very authoritative force is at play here. And I feel like kung ano man yung sinasabi ko kanina na unexpected na padating, unexpected news, manggagaling sa energy na ito. Pwedeng yung work mo ay magiging parang balakid sa romantic life plans mo, pero I don't feel like matitinag ka sa ganun na balita. Kasi bukod sa you would know how to deal with it, meron kang kasangga na tao na he or she will find yung right path or right diskarte para masolusyonan kung ano man yung challenge na darating, career-related man o hindi. Yung iba sa inyo or karamihan sa inyo ikakasal o magkaka-receive ng proposal. I mean, wedding proposal this month. Mag-propose sa inyo yung partner nyo. Parang ready to settle down na. Pwedeng somebody older than you yung coming towards you. Actually, yun nga pwedeng yung iba sa inyo, it's a boss or somebody na mataas ang posisyon sa work nyo. Yung iba sa inyo, if you ever been feeling na you are trapped in a situation, actually, ang unang pumasok sa isip ko, kasi ito trap to. Ang unang pumasok sa isip ko, trap as in gender fluidity trap. Yung iba sa inyo, pwedeng hindi pa out, and for the longest time, struggling to put yourself out there. I mean, hindi naman kailangan mag-out, pero it would be nice na people see you as you truly are. And be recognized and be seen. Yung iba sa inyo nagsustruggle sa part na yon na mag-out as in gender preference and identity na pag-out. And this month, if you if ikaw yon yung tao na yon na you feel so trapped, justice, kasi nagka-clarify siya ng justice So, it could mean na you would finally have that reason to tell the world na this is who I am and this is where I'm comfortable in. And then people the love will pour. The message of love will pour. So, yung iba sa inyo ganun yung sitwasyon, not necessarily wedding, but it's success in a sense na you would express who you truly are and people will accept you for that. So, pwedeng ang unexpected pangyayari doon ay for some reason, ma-out ka ng ibang tao or may circumstances na ma-force or may impluensyahan para makapag-out ka. Kung hindi yun yung narrative mo and yung wedding yung narrative mo, yung energy ng whatever it is na holding you back, hindi mawawala na yung hurdle na yon this month. So, ano tong kino-contemplate mo, pinag-iisipan, na parang may reservations, nag-hold back,
na parang teka lang muna ikaw. Siguro, kung yung narrative mo, Libra, ay related dun sa ikakasal na, magsisettle down, iba nga sa inyo, hindi pa nabi-bring up yung news. Baka this month pa lang magpo-propose or sa Valentine's Day pa lang magpo-propose. Pero, when that happens, when that unexpected event happens, or when the message of love comes, mapapaisip ka ng bonggang-bongga. Yun na nga, yung sinabi ko kanina, na-affirm lang nung lumabas na card, judgment. You will be forced to think, where am I in my life? Asa na ba ako? Saan ako pupunta? Ano ba yung gusto kong mangyari? Ano yung vision ko? How do I see myself in 5 years? How do I see myself in 10 years? While yung ibang tao, hindi iniisip talaga yun, what happened to them in 5 years. Parang this message coming towards you, or this new person coming towards you, or whoever this person is, or this new event is, parang mapapaisip ka talaga, yung mag-check-in ka sa emotions mo, and mapapaisip ka parang, mapupuwersa ka kumbaga na mag-isip na ito ba ang gusto ko, ano nang ginagawa ko in the past years or so, saan ako patungo, saan ko kaya gustong pumunta, gusto ko ba to, yung mga ganyan. Pwedeng next week or latter part of the month, mapapaisip ka parang anong ginawa ko last year. Alam mo yun, kung nung January hindi ka napaisip ng New Year's resolution, parang this month, mapapaisip ka along the lines of parang, where am I going? Saan ko gustong mag-settle? Do I really want to be in a relationship kung single ka? Do I really want uh, a guy or a girl to be with? Um, Is this my sexual preference? Is this my identity? Yung mga ganun. Yan. Magre-resurface yung mga bagay-bagay o katanungan na yan sa sarili this month. Maganda. Magmamature, kumbaga. Excuse me. Magmamature ka. Magmamature in the sense na, i-access mo yung inner wisdom mo. And, very good. Very nice. Alam mo, dalawa yung 10 mo. Ayan o, 10 of Cups, tas 10 of Pentacles. Ito yung talagang life well lived. Yung iba sa inyo, siguro lalo na kung you are siguro late 30s or 40s, pwede din na 50s. Pag essentially, for the lack of a better term, matanda ka na. Alam mo yun, parang, you will realize, parang buo na yung konsepto mo ng success. Pwede din na buo na yung konsepto mo ng satisfaction, emotional satisfaction. O pwede din na kontento ka na sa kung ano yung meron ka sa family life mo ngayon. Wala ka nang hihilingin pa. Parang ganun. Kasi ang 10 closure yan eh. 10 closure when it comes to emotion. So, pwedeng emotionally satisfied ka na. You could say na emotionally satisfied. And ito, finances. Your home life, kumbaga, is perfect. Walang perfect, pero you could say na okay na ako in life. And all is well with me. Wala na akong, ano pa, wala na akong hihilingin pa, kumbaga. Wala na akong hihingin pa kay God. Parang ganun. Okay ako. And masaya ako. Kung hindi masaya, kontento ako sa kung anong meron ako ngayon. Ganyan. Kuha tayo ng message. Perfect ang reading mo, Libra. Ano ang gusto mong sabihin kay Libra? Message for Libra. Parang maganda ang start of the year, kumbaga, kay Libra. Plenty and strategy. Dalawa ang iyong oracle card. Medyo sticky, pero kunin na natin. Sige, parehas. Sticky meaning, madikit masyado yung cards. Usually, binabalik ko pag dalawa, pero deserve mo naman ang dalawa ngayon. Feel ko lang na magdalawa. Anyway, plenty. Abundance. This is an affirmation that everything will be abundant in your life and meron kang excess to give back. So, pwede din yan na mag-give back ka, lalo na kung tingin mo ubos, parang punong-puno ng biyaya ang puso mo, punong-puno ng biyaya ang binibigay, ang nare-receive mo, at least towards the end of 2025, tapos beginning of the year. Tapos strategy.
something may not seem as it is. If ever there's something na kinakatakot mo, pinangangambahan mo, know na, ay, actually, kaya sabi ko din kanina, very aligned siya dun sa sinabi ko kanina na kung meron ka man challenges ngayon, meron kang kasangga. Meron kang kasangga na logical and rational. So, pwedeng yan na magiging kasangga mo if ever challenges come your way. Merong mga, pwedeng ito siya yung tao na akala mo okay sila pero they don't have your best interests at heart. Pwedeng yan, yung authoritative figure na yan. Hindi ko alam kung inggit, galit sa'yo, o baka nga mapaisip ka, ano ba kita, parang ba't galit ka sa akin? Whoever this person is na trying to assert power over you, you will find your way out and kalma ka lang, you could get out of this room if you strategize. Don't forget the strategy, yun. Parang if you think, wag mong hayaan na parang gawin kang maliit ng isang challenge. Instead, use your mind para makapag-strategize para masolusyonan yung problema na meron ka. So, or problema na darating, or whoever this, deceitful person is. Sasabi kong deceitful kasi bear siya eh. Supposedly fun ng bear, di ba? Pero tingnan mo siya, natatakot siya. O, nagtatago siya dun sa bear. And, um, yung akala niya na fun na kalaro niya is meron palang hindi magandang balak. O pwede din naman assuming siya na may hindi magandang balak. Pero, wag mo hayaan na it will get the best of you. Use your mind para to get out of a sticky situation. Parang ganon. Situation na hindi ka iga-igaya. Ganon. So, yun. Anyway, iwan ko na yun doon, Libra. Salamat sa pagbisita. Sana makita ko kayo ulit. Ako po si A. Like, share, and subscribe lang po. And see you soon. Bye-bye!